Inilahad ni Dr. Lorraine Badoy, dating spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay may pagkakapareho sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang kanyang mga obserbasyon sa ulat ni Angel Pastor. Hindi lamang ordinaryong kandidato sa darating na eleksyon si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Siya ay isang lider na may malinaw na plano para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa isang panayam, inahalintulad ni Dr. Badoy ang pamamahala ni Pastor Quiboloy kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na kilala sa kanilang epektibo at makamasang pamumuno, bagay na niyakap ng mayorya ng mga Pilipino. Ito rin ani Dr. Badoy ang nakikita niyang mamahalin ng mamamayan kay Pastor Apollo. Visionaries talaga sila. Meron silang vision ng Pilipinas. Noon kay PRRD kasi, meron siyang vision ng Pilipinas na hindi ko makita noon kasi parang kasi parang nasanay tayo na hanggang dito lang tayo di ba? Sanay tayo na maliit na bagay, nagdidiwang na tayo. Pero kay PRRD, bigla niya sinabi, gusto niya may subway, gusto niya free education. Meron siya nakitang vision ng Pilipinas na may mga bridges na akala natin para sa ibang bansa lang yan, hindi yung para sa atin, di ba? Pero suddenly he's there and then he has this dream or this vision na siya lang nakakakita. Ganun din si VP, meron din siya sinasabing ganyan, no, na gusto niya parang para tayong Singapore. Meron talagang very aspirational. Ganyan si Pastor. Isa sa mga pangunahing hangarin ni Pastor Apollo C. Quiboloy kung siya ay maluklok bilang senador ay ang pagbuo ng isang nationwide transportation system na magdurugtong sa buong bansa. Meron siyang vision na ganun din yung gusto ko para sa bansa na parang pag kinikwento niya yung bullet trains from Tawi-Tawi to Batanes, di ba ganon? Parang ba isip mo, pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi, meron siyang ganun, mahalaga kung sino yung leader na ilalagay natin dyan kasi meron siyang pangarap sa Pilipinas at meron siyang kakayanan na dalhin tayo dyan. There's mga kababayan yan, ang ganda-ganda niya, yan yung bullet train na naisanggunin niya na yan sa mga experts at alam nila kung paano gawin yan. Yes. Nakita naman natin, no, ang dami talagang pera ng Pilipinas, no? Parang how much will this cost lang? Hindi lamang infrastructure ang focus ng kanyang mga plano. Hangarin din ni Pastor Apollo C. Quiboloy na iangat ang kalagayan at pamumuhay ng bawat Pilipino kahit saan man sila naroroon. Gusto ko yung plano niya pag siya naging senator, no, na papasa siya ng batas na yung mga gidas na inclusive, yung mga malalayong lugar, meron siyang housing, kompleto, magandang mga bahay talaga, no, na pwede mong dalhin yung mga bisita mo, tapos nandiyan na mismo yung factory para meron silang trabaho, yung mga nanay, mga tatay, pagkatapos yung mga anak nandyan lang yung eskwela. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay isang tapat at tunay na lider na may pag-ibig at malinaw na misyon para sa bayan. Napatunayan na niya ito sa Kingdom of Jesus Christ kung saan walang korupsyon, walang iligal na droga, walang mga teroristang komunistang grupo, walang kriminalidad, kundi mala first world ang pamumuhay ng mga tao at sila'y may tunay na takot at pagmamahal sa Diyos at bayan. Ito rin ang adhikain ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa buong Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.